Hello mga ka-legit Dover Gods! Another updates na naman po tayo ngayong araw kung saan si Miss Atasha Mulak nilampaso ang Tape Incorporated. Kasi Legaspi nagwala ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw ay pag-uusapan nga natin ito dahil nais nating i-congratulate kung matatandaan ninyo last November 4, 2023 Saturday ay ito po yung itinalagang araw kung saan isinelebrate ng TVJ special ang birthday ni Miss Atasha Mulak kasi first time pong nangyari sa buhay niya nung siya po ay nag-celebrate ng kaarawan dito mismo sa show na ito. At dito pinaramdam po ng TVJ na talagang very special ang isang Atasha Mulak. So sinabi nga, nagkaiyakan, nagkaroon po ng mga messages, talagang in-express po ng TVJ kung gaano naging added on itong si Miss Atasha dito po sa TVJ. Ganon din naman si Miss Atasha Mulak na sobrang overwhelmed at sobrang iyak yung kanyang naramdaman dahil emotional talaga ang lahat. Dahil first time job niya, pero talagang first time din niyang naranasan yung ganitong klaseng special treatment sa kanya. Pero alam niyo po ba, nga sa mga araw na yon, Saturday, ay ginanap naman ng kaarawan nitong si Mr. John John, presidente ng Tape, John John Romeo, John Halos Hos, Junior, na kung saan sinelebrate po mismo nila yan dito po sa kanilang programa. Dati hindi naman nila ginagawa yan they just greet that na yung producer, pero this time may appearance na po sila at talagang kailangan nire-recognize po sila ng kanilang mga empleyado, ganun katindi. But this time ipinakita nga dito ni Atasha Mulak na talagang kayang-kanya niyang itaob ang ito pong nasabing noontime show dahil ang noontime show ng EAT ay nagkamit ng pinakamataas na rating last Saturday. Yan po yung lumabas. Kasi sa panahon ngayon, parang hindi mo na alam kung sino ang paniniwalaan mo sa mga inilalabas na rating Dahil may iba't ibang ahensya na naglalabasan na nagsasabing number 1 ito, number 1 yan, at hindi natin alam kung sino ba talaga ang legit. Kasi hindi natin maunawaan kung paano nila kinocompute or paano nila nakukuha ang tamang porsyento kasi hindi naman nila pinapaliwanag. Ang tanging alam lang natin is yung old culture ng mga ganitong klase ng sistema na kung saan naglalagay sila ng device sa mga kabahayan para malaman kung sino or kung anong pinanonood nito sa mga oras na yun. Paano kung nabayaran? Paano kung, di ba, hindi natin alam Basta ang alam lang natin, suportado natin ang EAT. And this time, napansin nga natin na ito pong si Miss Cassie Legaspi, ayan grabe. Alam niyo po ba na mas marami pong mga sayaw at marami pa pong mga talagang makikita mo na kumbaga parang sobrang pagpapasikat na yung ginagawa. At nakita rin natin na mula po nang inilaunch itong si Miss Atasha Mulak dito po sa EAT, nagkaroon po sila ng special segment itong si Cassie tsaka si Mabi kung saan sila po yung parang hina-highlights dun sa isang contest po nila sa Tape Bulagta na dance contest. At grabe po yung galawan nitong si Cassie, kumbaga kung i-explain mo, exaggerated. And this time, Mabi Legaspi also talk about dun po sa kanilang alam ko po, hindi po parang luma na siyang interview, pero panoorin pa rin natin. Appreciate that dahil alam ko close to heart yung ibig sa kanya and very sensitive siya. And of course, we're clean on the personal side. I won't talk about that, but I just want to put out there in the personal end with the family and together with the EB host, and the personal end we're good. So trabaho lang. My mom definitely
Mabiligas, we talk about the relationship of Miss Carmina Villaruel sa TVJ. At alam naman natin na tinanggap nila ang work na yan dahil po dun sa kagustuhan din or dahil meron pong consent ng kanilang mga magulang. Kumbaga parang binigyan sila ng approval ng mga magulang nila para po dito. Pero yun nga, ikinasama lang ng loob ng ilan sa mga legit Davercats bakit pumayag si Carmina Villaruel. Pero siguro sa ngayon unawain na lang natin na ginagawa nila yon because they want to have a job. Kasi first time po nila to na mag-host po sila ng isang noontime show. Although nakakasama sila ng kanilang parents dun po sa Sarap Diba with Carmina Villaruel. But anyways, narito nga ang ilan sa mga komentong napili po natin. Magre-react lang tayo sa ilan sa mga komento ninyo. Sabi po ni Miss Tulisan, yang tape bulagta, isa lang yang shameless parody of legit Eat Bulaga. Totoo po yan. Kung meron pong original Eat Bulaga talaga, and that is TVJ, hindi po sila pwedeng tawaging original, sila po ay parody lang. Kumbaga parang anino lang sila ng original Eat Bulaga. Dapat tanggapin po nila yon. Sabi naman po ni Noli Del Rosario, sa bawal judgmental noon ng TVJ, sinabi ni Joey De Leon na believe sila sa mga legit Davercats dahil walang script na binabasa at magagaling kung paano ingatan ang mga tamang tanong na hindi nakakasagasa sa damdamin ng lahat na nakikinig, coming from Master Henyo. Ayun, kasi balak po kasi ng tape na parang bubuhayin po nila yung bawal judgmental dun po sa generic Bulaga na bagay na parang, hello, dati ayaw nyo yan. Sinusukan nyo yan tapos biglang yan gagamitin po ninyo. At ang kinaiinis pa ng maraming mga netizen na parang si Paolo po yung gagamitin nila na pinaka main host ng nasabing programa, na bagay na hindi po gusto ng maraming mga netizen. Parang hindi raw bagay kay Paolo na mag-host nito, no? But anyways, alam ko po na-cancela na siya. Sabi ni Dang Pasqua, di ba ayaw ng halos sa segment ng bawal judgmental? Gusto nga nila alisin yung segment na yun True nga po yun po ang pinagtatakhan nating lahat kasi alam natin na hindi po nila gusto yun, boring daw yun, pero here it comes, gagamitin po nila, diba? Parang nakakatawa at nakakainis lang. Sabi ni Manuel Ponce, sayahan natin silang mga motet magmukhang ewan sa pag-host sa bawal judgmental. True, diba? Bahala sila kung paano nila patatakbuhin yon. Kasi kailangan pag mag-host ka ng bawal judgmental, kailangan may utak ka, hindi ka tatanga-tanga, no? Sabi naman po ni Arnel Calados, iba kapag si bossing ang bumanat, simple pero malaman, may matinding dating na ikawiwindang ng mga kalaban. True. Ito naman po yung isa sa mga bagay na nangyari po sa So Goodbye mga kapatid, kung saan ilang beses pong pinasalamatan ang Eat Bulaga, pero wala lang sa kanila kasi alam naman nila na sila talaga ang Eat Bulaga. At nobody can contest that, diba? Alam naman natin talaga kung sino talaga ang original. At wala pong pwedeng baguhin doon. Kahit ano pa yan. So, anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching!